Okay, pag-usapan natin ngayon itong tinatawag na floodgate scandal. Isa itong napakakomplikadong kontrobersya na aminin man natin o hindi ay yumanig talaga sa politika ng Pilipinas. Susubukan nating himayin yung mga aligasyon tungkol sa budget manipulation, sa mga political maneuvers at syempre, yung pinakamahalagang tanong, saan napunta ang bilyon-bilyong piso na pera ng bayan? At ito yung numero na nasa sentro ng lahat, 142.7 bilyong piso. Grabe no? Isipin niyo kung gaano kalaking pera yan. Yan daw yung pondong nakalaan para sa mga proyektong pangkontrol sa baha. Napakahalaga, lalo na sa bansa natin. Pero, yun nga yung malaking pero, saan nga ba talaga ito napunta? Kasi hindi lang yan basta numero, di ba? Yang 142.7 billion peso na yan, ayon sa ating mga source, yan mismo ang sinasabing puso ng isang malawakang national budget scandal. Pinag-uusapan natin dito yung mga alegasyon ng sadyang pagmamanipula sa budget at mga alokasyon ng pondo na, well, very questionable. At diyan na nga umiikot yung buong pagsusuri natin ngayon. Sa gitna ng iba't ibang akusasyon, magkakaibang salaysay, sino ba talaga ang dapat manabot? Yan ang susubukan nating alamin, base sa mga dokumento at testimonya na lumabas. So, simulan natin sa dalawang pangunahing karakter sa kwentong ito. Kasi yung naging reaksyon nila sa investigasyon, doon pa lang makikita mo na agad kung paano umusad yung buong issue. Dito pa lang kitang-kita na agad yung pagkakaiba, no? Sa isang side, si dating House Speaker Martin Romualdez humarap agad. Sabi niya, full cooperation, walang problema. Sa kabilang side naman, yung kampo ni dating Senate President Chis Escudero, teka muna, humiling ng extension sa COMELEC para sa pagsusumiti ng isang napakahalagang affidavit. Yan yung naging official statement ni Romualdez. Malinaw yung mensahe, di ba? Parang sinasabi niya na, bukas ang libro ko, handa akong sagutin lahat para lumabas ang katotohanan. Paninindigan yan sa transparency. Siyempre, may paliwanag naman dyan. Sabi ni COMELEC Chair George Garcia, normal lang daw yung paghingi ng extension. Part daw yan ng proseso ng case build-up. Pero, alam nyo, kahit sabihing normal, yung pagkaantala na yon, lalong nagimbitan ng mas maraming tanong at mas tumutok tuloy yung atensyon ng publiko kay Escudero. Okay, so iwan muna natin yung mga pahayag. Ngayon, sundan naman natin yung mga ebidensya, yung mga dokumento, yung tinatawag na paper trail. Kasi dito madalas nagtatago yung mga sagot, di ba? At may isa pang numerong lumutang sa kwentong ito na napaka-critical, 30 milyong piso. Hindi kasing laki ng bilyon, pero napakahalaga ng papel nito sa buong investigasyon. So anong meron sa 30 million? Well, yan daw ay isang campaign donation kay Escudero. At ang tanong, kanino galing? Mula raw kay Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerwise Construction. At ito pa, yung kumpanyang yan, sila rin daw ang nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng kontrata para sa, ano pa ba, kundi flood control projects. Dito na pumapasok yung malaking tanong ng conflict of interest. At para mas maintindihan natin yung bigat ng sitwasyon, kailangan nating pag-usapan itong BICAM. Ang Bicameral Conference Committee, isipin nyo, ito yung parang final editing room ng budget ng buong bansa. Dito pinag-iisa at inaayos yung magkaibang versyon ng Senado at Kamara. Kaya kung sino yung nasa loob ng kwartong yan, sobrang-sobrang makapangyarihan. At dito na nga naging kontrobersyal ang lahat. Kasi tingnan nyo to, si Romualdez bilang Speaker ng Kamara hindi naging miyembro ng BICAM. Normal yon, yan ang kalakaran. Pero si Escudero bilang Senate President naging miyembro. At ayon sa mga source, ito raw ang kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na ang isang Senate President ay umupo bilang miyembro ng Budget BICAM. Unprecedented. Kaya ang tanong ng marami, bakit? Pero hindi pa dyan nagtatapos yung mga tanong. May isa pang layer. Isang kabanata, yung mga alegasyon tungkol sa isang lihim na pagpupulong. Tingnan natin yung mga petsa. November 28, nagsimula yung BICAM. 2 araw lang ang nakalipas, November 30, Bonifacio Day yan, holiday walang pasok, nahuli sa CCTV si Escudero na bumibisita sa Kamara. Bakit? Anong ginagawa niya doon ng holiday? At pagkatapos ng pagbisitang yon, mabilis na takbo ng pangyayari. By December 11, boom, aprobado na ang budget. Ang timing, medyo kahina-hinala, di ba? At ito yung pinakamabigat na alegasyon. May nabuo raw na smaller BICAM, parang secret group, na sina Escudero at Congressman Zaldico lang daw ang membro. At sila lang dalawa ang nagpinal sa mga tinatawag na budget insertions, yung mga isinisingit na pondo sa budget. Parang nilagpasan nila yung buong committee.
At ito yung sumusuporta sa naunang sinabi ni dating Senador Grace Poe na na-sideline siya sa buong proseso. Okay, so i-zoom out natin ng konti kasi mukhang hindi lang ito tungkol sa pera at proseso. Baka may mas malaki pang larong pampolitika na nangyayari sa likod ng lahat ng ito. Isipin nyo yung timing, di ba? Itong floodgate scandal sumabog yan kasabay ng napakainit na issue noon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang teorya ng ilang source, baka diversion tactic lang to para yung atensyon ng publiko malihis mula sa issue ng VP at maibato sa liderato ng Kamara. At syempre, ang koneksyon. Si Escudero ay kilalang-kilalang malapit na kaalyado ni Duterte. At para lang bigyang diin kung gaano kalaki ang pinagbago ng ihip ng hangin, pakinggan nyo to. Galing mesmo kay Sara Duterte noong 2022 pagkatapos ng eleksyon. Sobrang laki ng pasasalamat niya kay Romualdez. Pero ngayon, yung mga kaalyado niya mesmo ang naglalabas ng mga mabibigat na akusasyon. Political betrayal, ika nga ng iba. So, sa dulo ng lahat ng impormasyong ito, dalawang magkasalungat na kwento ang nabuo. Sa isang banda, nandyan yung mga patong-patong na ebidensya laban kay Escudero. Yung unprecedented niyang membership sa BICAM, yung 30 milyong pisong donasyon mula sa kontraktor, at yung misteryosong pagbisita sa Kamara nung holiday. Sa kabilang banda naman, yung mga akusasyon laban kay Romualdez na hanggang ngayon, sabi ng kampo niya ay puro pamumulitika lang, diversion at walang matibay at direktang ebidensya. Kaya ang tanong na naiiwan sa ating lahat ay ito. Kapag yung accountability ay pinag-aawayan na lang sa mga headline at kapag yung ingay ng politika ay mas malakas pa kaysa sa mga katotohanan, paano at saan pa ba nating mahahanap ang totoo? Yan ang hamon na kailangan nating lahat pagnilayan.